Yon, welcome back sa ating YouTube channel, Rondy TV mo. Magpakalalaki ka, Arnie Teves. Ito ang panawagan ni Mayor Janice Digamo kay dating Congressman Arnie Teves. Pero bago tayo magpatuloy, hingi lang po ako ng kunting pabor. Sana po paki-like ng video na ito. At sa mga hindi pa nakasubscribe, sana po pasubscribe na aking YouTube channel, Rondy TV mo. Ay na nga, no? Pinagtawanan nga ni Mayor Janice Digamo itong dating Congressman Arnie Teves. Dahil nga, ayon sa kanya, ayon kay Arnie Teves, nung nakausap nga ito ni NBI Director De Lemos, sinabi nga daw ni Arnie Teves na takot siyang umuwi dito sa ating bansa dahil nga sa banta ng kanyang buhay. Tanong pa ni kabayan Noli De Castro kay Mayor Janice Digamo, sino din ba naman ang nagbanta sa buhay ni Arnie Teves, ma'am? Ang sagot naman ni Mayor Janice Digamo, takot lang yan sa kanyang sariling anino. Yun ang itong si Arnie Teves ay tuloy naman yata na ito. Bakit magtatakot? Kasi nga mga kababayan itong si Arnie Teves, may mga napapanood tayong video na talagang napakatapang nito. Mahilig ito maghamon ng suntukan. Marami nang hinahamon ng suntukan itong dating Congressman Arnie Teves. Nagkabangga na ito sila ni Idol Bin Tolpo. Tapos yung mga video na nakita natin kung ilang beses niya hinahamon ng suntukan itong si dating Gobernador Digamo ng Negros Oriental, yung sinasabi nga na kanyang pinapapatay. Tapos ngayon, takot na siya. Ipinangakuan naman siya ni Pangulong Marcos na nasa ligtas siyang kalagayan pag halimbawa babalik siya dito sa ating bansa. Sabi nga ni Mayor Janice Digamo, kanya na lang niya yan, alibay na lang niya yan. Kasi nga ayaw talaga niyang umuwi dito sa ating bansa. Yun na nga wag na natin itong patagalin. Sabay-sabay na natin itong panoorin. Po, kabayan, good morning sa lahat ng mga nakikinig po sa inyo. Kamusta ho kayo? Natuwa naman po tayo sa balita na talagang he's already in jail in Timor. Opo. And yung proseso sa pagpapauwi ay sinisimulan na po. Okay. Pero medyo yata ho madidelay pa. Dahil ayon po sa NBI, nakausap naman nila si Teves. Ang pero may proseso pa yata ho yun. Yes, bago nila iuwi kung sakasakali. Pero, ang sinabi daw po kay NBI Director De Lemos ni Teves, natatakot siyang umuwi ng Pilipinas at baka siya mapatay. Sino ba ang inakala niyong papatay ho sa kanya? Kung sakali. Ay, natatakot din pala siyang mapatay. Hindi nga siya natakot na patayin yung mga loved ones namin. Sir, takot siya sa sariling anino niya. Okay. He's afraid of his shadow. Ay, pero kamusta na ho dyan ng peace and order sa inyong lugar? I can really say Negros Oriental is rejoicing. At we believe na it is an answered prayer po. Ang tagal naming pinagdasal, ang tagal naming hiniling po sa Panginoon yan. Ngayon, the idea of him in jail, and more so, pag nakita talaga namin na nasa jail na siya sa Pilipinas at dito lilitisin yung kaniyang kaso, talagang malaking leap po yan it's a big leap from where we are right now and where we will be kung ang pag-uusapan po ay yung justice po ni Governor at sa mga kasama niyang pinaslang. Paano ho pag nandyan na halimbawa at na nililitis naman dito locally, sa akala po ninyo makakakuha ka agad tayo ng justice? Kayo makakakuha agad ng justice? Sa tingin ko naman po, talagang yun nga po, yung due process talaga na pagkahaba-haba din po. Pero may confident po ako kasi yung kung makikinig ang ating mga huwes doon sa mga pangyayari and we'll be able to get a good assessment of what the witness are going to say and will say. Pag napag-aralan nila ng mabuti yung political landscape ng Negros Oriental, how it used to be and what it is now, and how it is now, talagang they will come up with good decisions sa tingin ko po. Pwera lang yan, sir, kung talagang yung dapat talagang hindi tayo natatakot at hindi na mako-compromise yung pinaka-west. Kasi alam ko rin minsan yan yung nakakaano sa kanila That and other things. Pero naniniwala ba kayo may papatay sa kanya? Sino naman po? Baka yung mga kaano lang niya. Yung mga imahinasyon. Oo.
talagang hindi kasi nang ginawa niya yan, dapat inisip rin yan na paano pag sa akin nangyari yan. Pero thinking of how it is sa ating bansa, hindi naman po totoo yan. Opo. Nagiging reason lang yan ng mga taong hayaw humarap ng kanilang kasalanang ginawa. Paano ho yung mga nag-retract na mga tauhan niya mismo? The retraction itself can also be used, still be used, no? Para Opo. mapatunayan yung mga gusto nating patunayan. Kaya nga po dapat nalilitis po. Dapat the case has to start. So that the judges will be able to get a good assessment of ano ba talaga ito? Bakit sabay-sabay? Bakit nang malipat sila lahat sa NBI Detention Center, nagsabay-sabay sila na ganyan ang ginawa nila? Even if it may look positive to them, but kung pag-aaralan ng maigi, pwede rin siyang magiging, it will be something negative for them also. Opo. Ibig sabihin nyo, kahit nag-retract sila, it doesn't mean na sila ay wala ng kasalanan. Yes po. Okay. Yes po. Pero kamusta ho ngayon ang politika dyan? Mainit na po ang politika. Pero the good thing here is government is there to watch over Negros Oriental. Binibigyan siya ng atensyon. Kaya nga po, Teves has to be in jail. Para talagang kung yung hinahanap at hinahangad natin, people will come out and will no longer be afraid. It has to mean Teves and the others, who are masterminds and who have committed crimes with him has to be in jail too. Para talagang tuloy-tuloy yung peace and order na i-enjoy ng Negros Oriental ngayon. Pero may alam na muna natin, yung mga katulad ng nakakagalaw pa rin, nakakakilos pa rin, kahit nasa loob ng bilangguan. Meron din yun nga po, kaya nga gusto ko sana right after Holy Week ma-meet ko sila yung sa AMLA kasi marami akong question. AMLA, okay. The Sugar Central is still operational. The golf course is still operational. Ang dami and I want answers. Kasi talo kami dito. Pag yung flow ng kanilang money continue, tapos in a materialistic world like ours, saan kami pupulutin yan? And sana may time na yung AMLA na harapin din kami. Sino ang dapat gumawa nito? Which one po? Yung tungkol sa AMLA at saka yung patuloy na operation. Kaya nga, these are the concern of their offices. So these offices should do something. No, just like how it is with ginawa ng DOJ yung trabaho nila. There's risk there, pero ginawa nila. Yun din yun gusto naming marinig. I have been trying to make an arrangement to meet with AMLA, but wala pa kasi naintindihan ko rin pag government office kasi and beginning year ng first quarter of the year, talagang yung mga submissions ng different requirements ginagawa. But I'm really hoping na April talagang may chance na kausapin nila kami. Because there are things we would like to clarify. Okay. Sabi ho ni Atty. Topacio, abogado ni Teves, dudulog daw sila sa United Nations Human Rights Council dahil ginigipit daw ng pamahalaang Pilipinas si Teves. Naniniwala ba kayo nun? Mo sir, that is always the reason of those who would like to hide from the law Ginagawang reason yung mga ganyan kami nga, wala na kaming magawa, pinatay na niya Pumuwi muna sa dito at harapin niya yung ginawa niya sa loved ones namin. Yung sinasabi nilang ginigipit, totoo lang yun kung wala talagang evidence that there are people who died, there were people who were murdered. Mali Topacio is being paid by Arnie and paid handsomely, if I may say. Kaya, yan yung kaniyang line of reasoning. And it is part of his work. Ako rin niya yan, naintindihan na rin namin yan. Pero that is just mere reason. Kami ng mga namatayan, wala nga kaming magawa. Ang mahintay lang namin, umuwi siya at harapin niya yung ginawa niya sa mga loved ones namin. The reasons of Topacio are just reasons a lawyer has to come up with para ma-justify yung hindi niya pagpag-uwi. Pero hindi po tama yun. Kaya I challenge Topacio and Arnie, magpakalalaki kayo. Maraming salamat po. Magpakalalaki kayo. Yun ang magpakalalaki kayo, Arnie Teves. Tapos naman kayo. Natuli na, magpakalalaki kayo. Yun ang itong NBI nga ay binigyan sila ng 15 days para makabalik doon sa Timor-Leste kung sakaling tapos na yung mga ginagawang proseso
para maibalik si Arnie Tevez dito sa ating bansa. Napakaganda sana. Para nga makikita naman ang ating mga kababayan na talagang totoo na nakakulong na ngayon si Arnie Tevez sa Timor-Leste. Meron kasing mga nagsasabi pinakita na lang ng bansang Timor-Leste na nandoon si Arnie Tevez sa isang lugar rin, sa isang kulungan para bumalik na yung NBI dito sa ating bansa at sabing, naaresto na si Arnie Tevez, pero nga mga kababayan ay para lang daw niloloko itong NBI, pero hindi naman siguro ito totoo. Dahil mas matalino naman yata itong NBI kaysa mga nagsasabi lang ng ganon. Yun na nga, sana nga itong si Arnie Tevez ay talagang pirsahan ng mapauwi dito para paano naman ito, mapanagot naman ito sa kanyang mga ginawang karumal-dumal nga nakasalaanan sa mga kababayan natin dyan sa Negros Oriental, lalong-lalo na sa pagpapatay niya kay dating Gobernador Roy Gamo at sa iba pang mga biktima. Hindi lang kay dating Gobernador Roy Gamo, kung hindi sa iba pang nawalan ng mahal sa buhay. Yun na nga, hanggang dito na lang muna at bago tayo magtatapos, ay mag-shoutout muna tayo kay Ma'am Caroline Kawakami ng Japan. Shoutout Ma'am. Ma'am Joyce ng Japan. Shoutout Ma'am Virgil Ferralidios ng Pulilan, Bulacan. Shoutout kay Trabajador Mix Vlog. Shoutout kay City Salia Baguan. Kay Edisa Borby. Kay Juna Lansadira. Shoutout Harus Maria Malikay. Henry Ilagan. Shoutout. At kay Amalia Maglana, shoutout ang PhilHealth daw, Antivirus sikasuhin mo daw yung PhilHealth Antivirus. Pero din mga nagsasabi dito bakit daw yung kaso ni Kibuloy at PhilHealth magkaiba daw yun. Mas importante yung kaso ng PhilHealth dahil pira ng mga contributor ng PhilHealth yun, pira ng ating mga kababayan, pira ng taong bayan yun. Samantalang itong si Pastor Apollo Kibuloy ay simbahan ito, isa itong religious group. Yun na nga, shoutout na rin kay Edgardo Gomez. Shoutout, mahirapan na talagang maibalik dito si Arnie Tevez sa ating bansa dahil sobrang yaman daw ni Arnie Tevez, sabi ni Iron 462 Los 9. Yan na nga, hanggang dito na lang muna. Loves Rosalie Malit pala, shout out ng Negros Oriental. Yun na nga, hanggang dito na lang muna. At once again, this is Ron D TV mo. Ingat ang lahat. God bless bawat isa sa atin.